praise. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, magandang umaga po. Oy, parang ang lungkot. Sabay sa bagyo? Amen. Purihin ang Panginoon. Good morning. Morning. Yan. So, laging masaya kahit may problema, kahit may bagyo. No? O, patingin ang mga mukha. Yes, yan. Kailangan masaya. Yung problema, iniwan nyo? Yes, iwanan. Ha? Oo, aayos. Oh, sabi ko, diyan ka na. Ako ipupunta na sa gawain. Mamaya na kita harapin kasama ang Panginoon. Yan, ganun lang, di ba? So, meron po ako i-share sa inyo. Mga personal po natin. Alam ko naman sa mga personal nyo ay may kanya-kanya kayong may mga kanya-kanyang mensahe ang Panginoon. So, dito sabi po rito sa Awit 63 verse 7. Sabi po rito, aking sasaysayin ang pag-ibig ni Yahweh na hindi nagmamaliw. Pupurihin ko siya sa lahat ng bagay na kanyang ginawa para sa akin. Tunay na kanyang pinagpala ang bayang Israel dahil sa kahabagan niya at wagas na pag-ibig. Napakabuti talaga ng Panginoon. Sabi niya rito, balik ito kay Isaiah na kahit tayo, sabi niya, isasaysay natin yung pag-ibig ng Diyos. Sasabihin natin kay Yahweh na si Yahweh na nagmamahal sa atin at ang kanyang pagmamahal ay ang kanyang pag-ibig hindi nagmamaliw, hindi maglalaho, hindi mawawala. Nanatili po dyan. Tama po ba? Yan, kahit may mga problema, may mga alalahanin, may sakit, may karamdaman, ang Panginoon lagi nating kasama. Ang pag-ibig niya lagi nga yumayakap sa atin. Amen? Ramdam niyo ba ang Panginoon sa puso niyo? Amen. Yan, lalo na malakas siya kapag may mga pagsubok. No? Yan. O, wag naman lagi, ano? Sabi, tunay na kanyang pinagpala ang bayang Israel. Pinagpala tayo. Tayo mga Israelita. Sabi, dahil sa kahabagan niya at wagas na pag-ibig. Dahil nga talaga ang Diyos ay pag-ibig. Patuloy niya pinaparanas sa atin. Kaya mahalin natin ang Panginoon. Hindi tayo sasaktan, hindi tayo iwan, ipabayaan. Lagi siyang kasama natin. Hindi naglalaho ang pag-ibig niya. Hindi nagmamaliw yon. Amen? So tayo po magsitayo para sa pambungad na panalangin. Hallelujah, Lord. Panginoon, sa oras na to, Lord, pakisiyasat ang puso po namin. Baka Lord, ito po ay hindi na maalab. Baka to Lord ay medyo lumalamig na. Panginoon, lalo niyo panlagyan to Lord ng patuloy na alab at pag-ibig, Panginoon, namin sa inyo. Para bawat araw, bawat sandali, Panginoon, ikaw maalala namin. Maging focus kami, Panginoon, dun sa biyaya mo, sa pag-ibig mo, Panginoon, na hindi nagmamaliw. Maging focus kami lagi sa iyo, hindi dun sa mga nararanasan namin, hindi dun sa mga nangyayari sa buhay namin, kundi Panginoon Lord God, sa ayos na mga pagsubok o mga alalahanin namin. Ama, salamat sa oras at Lord, sa bagong buhay at sigla na naman na pinagkaloob mo. Nawa, Panginoon, hindi dahilan ng panahon ang hindi makarating ang ibang mga kapatid ko. At dalangin ko po na ilagay niyo po sa puso nila na makarating po sila, Panginoon, at gabay at ingatan, Panginoon, sa kanilang pagpunta. Salamat po, Ama, at sa oras na, Panginoon, bayaan niyo po ang iyong maangin mandirigma, Panginoon, ay sasabay sa mga awitin na aming aawitin para sa inyo. Sa pamagitan ng mga lingkod, Panginoon, ang mga praise and worship team, Lord, pangunahan niyo po hanggang mamaya sa aming bawat bahagi ng gawain, lalo na higit ang pagkain ng aming kaluluwa. Salamat po, Ama. Ito po aming samo panalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Handa na po ba tayong magpuri sa Diyos? Sabi nga po, lahat ng may hininga, purihin natin ang Panginoon. Amen. May kagalakan ba ang ating mga puso? Ayan, amen. So, makikita po yan sa pagpupuri sa Panginoon. Amen? Hallelujah.
ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah! Ano ba maging panahon, Lord? Ano ba maging pagkakataon? Sitwasyon namin lahat. Ikaw at ikaw pa rin ang ating pupurihin. Amen? Lahat ng may hininga, purihin ang Diyos. Woo! Hallelujah!
nga na kami ay sa iyo ay lalapit, na ang pusong ito ay iyong gawing alipin, Panginoon, upang sa lahat ng iyong nais kami ay susunod. Sambahin ka. Sa'yo ako ay lalapit, dadamhin ang iyong pag-ibig, susundin ko ang iyong nais, mukha mo ang siyang ibig. Diyos ng langit at lupa, sa yakap mo'y umaasa.
Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Sambahin ka, Panginoon. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y marangalan. Handog ko'y pagpupuri
makaranas ng presensya ng Panginoon. Amen? Lahat po tayo. Amen? Lalo na po kung siya'y ating pinupuri, sinasamba. Amen? Dahil nananahan po siya sa pagpupuri ng kanyang mga anak. At nalulugod po siya. Amen? So batiin po natin ang bawat isa ng may pag-ibig na nanggagaling sa ating Panginoon. Araw-araw natin siyang pupurihin. Amen? Hallelujah! Woo! Hallelujah! Purihin natin ang Diyos sa araw-araw.
Amen! Hallelujah! Hey, praise God! Oh, meron pa ho rito, mga upuan. Yan. Oh, may upuan po sa harapan, mga kapatid. Yan. Amen. O sige, konting urong-urong na lang po para yung mga darating ay nasa hulihan. Amen. Hallelujah! Pinagpala po ba lahat? Amen. O so, hindi hadlang, may bagyo, may anumang bagyong literal, bagyo ng buhay, ang Panginoon lagi nating itataas. Amen. Hallelujah. Sino pa magkapasalamat sa ating mahal na Panginoon? Pinagpala, sabi kanina, sino pinagpala? Amen. Tapos wala na. Ayan, si ate. Talagang purihin ang Panginoon, talagang si ate. Mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin, higit sa lahat sa ating Panginoon. Thank you kay Lord talaga naman, no? Narito tayo, no? Walang katulad talaga ang biyaya niya sa atin. Isa tayo sa nakakaatid sa pagtitipong banal. Di po ba? Pero nyo, sino ba pagkatiwalaan para maka-attend tayo? Hindi lahat, no? Pero tayo narito. Kaya thank you kay Lord sa binigay niya ng kalakasan sa amin. Bagamat nung Friday, galing kami sa check-up. Nung Saturday, galing po sa check-up ang tatay. Pero thank you kay Lord. Talaga naman, kahit minsan may negative, ang doktor lang siya eh. Tao lang siya, salita lang ng tao yun. Saan ka mananalig, di ba? Sa salita ng Diyos. Kung ano yung pakiramdam mo. Pero talaga, thank you kay Lord talaga. Mas maganda yung resulta para sa akin. At ganun din po sa Brother Ashbang, kung may negative, pero sabi niya, iba naman yung pakiramdam ko. Mas, siyempre, biyaya yun ni Lord eh. Binibigay yung kalakasan na parang agila. Di po ba? Paano? Bakit? Nandito yung tunay na ospital eh. Ospital ng espiritual. Kaya narito tayo pirme linggo-linggo. Isa yan talaga. Yan ang pinakamabisang pagpapagaling sa ating karamdaman. Una-una sa spiritual natin. Pangalawa yung ating physical. Kaya thank you talaga kay Lord. Umulan, bumagyo, narito po tayong lahat. Sa Diyos po ang papuri. Sa Diyos lagi ang kapurihan. Naalala ko yung kami din talagang pag dumadaan tayo talaga sa lagi tayo yung mga salita ng Panginoon. So talagang napakabuti ng Lord. Yung mga negative, minsan doon ka magkakasakit eh. Hindi naman dun sa talagang sakit mo. Kasi yung ating mga kaisipan talaga kailangan, sabi nga, magilaman nating isip, mga bagay na kapuri-puri, marangal, matuwid, malinis. So, lagi pong positibo. Kaya, salamat sa Panginoon din at sa pagsama ng Lord sa buhay niya, ang pamilya nila ate. Okay, sino pa magkapasalamat? Yes. Meron po ba? Ayun, si Sister Marilyn. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Ayan. I ask you, kamusta po kayo? Because before I start my class, I always ask my student kung kamusta ba sila? Kasi iba-iba kasi ngayon yung panahon. So napakadami ko pong gustong ipagpasalamat kay Lord. But I have 3 things that I want to highlight. Gustong-gusto kong magpasalamat kay Lord kasi He put in my heart na excited ako tuwing Sunday. Kasi sabi ko nga, Lord, okay lang mainis minsan pag Monday to Friday. Pero sana pag Sunday, bawal ako makaramdam ng ibang emosyon. Kasi kahit mag-isa lang po akong sumimba from Imus, okay lang. Kasi excited ako, hindi naman dahil pwedeng laging kang may kasama para lang magpunta sa Kanya. Minsan kailangan kayanin mo ding mag-isa. Next is, I have a good news na naiyak talaga ako kasi may isang exam na pinasahan ko last Friday. Kasi hindi ka po makakapag-thesis writing sa MA kapag hindi ka nakapasa sa comprehensive exam. And I passed. And sobrang thank you, Lord. Kasi kahit wala akong pang tuition, pinasa ako ni Lord. Sabi ko lang kay Lord, before I take my exam, May 17, ayun po ay just a one question that you're going to answer in 1,200 words na sa 4 na oras. Kailangan mo maglagay ng thesis, ng kung ano-ano pa. Nalungkot ako kasi after I submit,
meron palang direction na if you are a Filipino major, you may answer in Filipino. So dahil Englishera ako, sinagot ko siya ng English. Sobrang naiyak po talaga ako. Pero after ko umiyak, I pray to God. Sabi mo naman sa akin, di ba? Pag pinaghirapan ko, ibibigay mo. Hindi ko akalain na makakapasa ako. Kaya, thank God. Feeling ko, pumasa ulit ako sa another board exam. Kasi napakahirap pong pumasa sa exam na yon. Kasi hindi ka talaga makakapag-thesis writing. Kaya, sobrang thank you, Lord. Kasi sana, isang taon na lang, gagraduate na ulit ako. Bakit ko siya sinishare? Kasi maraming estudyante dito ngayon na maybe they feel struggle, they depressed, they are pressured. Pero sana, mga anak, pag lagi mong kasama si Lord, sabi ko nga, thank you, Lord, kasi you give me a dedication and a passion to teach and to study. Sobrang saya ko po talaga pag ako ay nag-aaral at nagtuturo. Kaya sana yung mga bata, ganun din, na sabi ko kasi kay Lord, hindi lang po ako yung nag-aaral dito. Ikaw yung kasama ko. Kaya pag graduate ako, ikaw yung kasama ko. Kaya, thank you, Lord. Another thing is, I have a friend na sa tagal-tagal ng panahon, binigay din sa kanya ni Lord ang item. Kasi, sabi niya, friend, isama mo naman ako sa prayer mo. Sinama ko lagi siya sa prayer ko. Sabi nga, pakakabahin ka lang ni Lord, pero never kang bibigoin. Kaya, all glory to God. Praise God. Oh, amen. Oo nga. Talaga naman kapag yung buhay mo, dinedicate mo talaga kay Lord, lahat may tagumpay. Sabi nga sa Roma chapter 8 verse 37 na, higit pa tayo sa mananagumpay. Kung tagumpay, mas more pa ibibigay ni Lord yan sa kanyang mga anak. Amen. Praise God. O sino pa ho magkapasalamat sa ating mahal na Panginoon? Meron pa ho ba dyan? Amen. Ito muna, bago si... sige, yung munang may edad-edad sa'yo. Anak ha? O, yan, si ate. Yan. Yan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po hindi po ako nakapag-charge nung linggo kasi, di ba po namaga ako. Sobrang sama po talaga ng pakiramdam ko. Pero nung pinag-pray po ako ni Sister Pearly, sa awa po ni Lord, nahipa po yung manas ko. Bago pinatawag din po ako ng teacher ng anak ko, kasi yung anak ko hindi po nakapasok. Nawala yung memory niya. Pinatawag ako ng teacher. Kinausap po ako. Sabi nanay, si Junlo, nawawala yung memory. Sabi ko, ma'am, kasi hindi po siya nakainom ng vitamins niya sa memory. Pero okay na po siya. Natatakot po yung teacher niya. Sabi po ng teacher niya, mumudule na lang daw po muna yung anak ko. Kasi baka kung ano mangyari. Bago napansin po ni ma'am, sabi ni ma'am sa akin, nanay, bakit namamaga ka? Sabi ko, ma'am, sabi po ng doktor, stress daw po, depressed na kasi yung puso ko. Napit ba na sa kaiisip? Pero hindi ko po inisip na may ganun ako. Nanalig po ako kay Lord. Sabi ko, Lord, pagalingin mo po ako lahat. Igagawin ko para sa mga anak ko. Kung yung anak ko nga po pinagaling mo, 26 years old na siya. Kahapon po, 27 na po siya. Once a month na lang po yung gamot niya, samantalang dati araw-araw, 480. Talagang hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Pero ngayon, once a month na lang po. Thank you so much talaga kasi tatagal-tagal binata na yung anak ko. Ngayon lang nangyari yun, once a month na lang. Bago yung asawa ko, unti-unti na po niya ako naunawaan. Bago yung biyanan ko po, di ba napunta dito yung biyanan ko, pero hindi po ako nawala ng pag-asa na tanggapin niya ako. Nagpatutuo po siya nung nakaraan linggo. Sabi po niya dun sa Bible study namin, ngayon lang daw po niya ako natanggap.
sabi ko, thank you Lord kasi lahat ng hinihiling ko sa'yo, binigay mo sa akin. Sobrang, hindi ko po maintindihan kung ano po yung nangyayari sa buhay ko. Ang dami pong dinadanas. Ngayon po, ito, natapos po sa mga anak ko unti-unti. Nandito naman po sa akin. Pero hindi po ako nawawala ng pag-asa. Sabi ko, kanina sabi ng biyanan ko, huwag ka nang tumuloy kasi ikaw lang mag-isa. Lakas ng ulan, lakas ng hangin. Sabi ko, hindi. Kasama ko si Lord. Kahit anong mangyari, pupunta ako sa Kanya. Ay ako lang po mag-isa. Kanina po, basang-basa ako. Natuyo din naman. Kasi wala akong dalang payong. Ang lakas po ng ulan. Thank you so much, Lord. Thank you sa lahat. Kahit anong mangyari. Tayo lang po ako nananalig. Amen. Hallelujah. Praise God. Sabi nga sa Mateo chapter 5 verse 3, sabi mapalad ang mga tao na sa Diyos lang umaasa at ang pag-asa ay sa Kanya lang. Wala tayong asahan sa buhay. Minsan di natin naiintindihan ang mga nangyayari sa buhay natin. Pero kung lahat ito ay hindi tayo matitinag, ibigay natin sa Panginoon lahat. Siya na mag-aayos. Naalala ko sabi ni teacher, sabi niya, minsan pinakakaba ka ni Lord, pero hindi ka niya bibiguin. Totoo naman, minsan parang, oh Lord, ano ba to? Pero ang Lord talaga naman, sige lang, kaba-kaba ka lang, pero siya pa rin ang lulutasan lahat ng yan. Amen. O sa ang ating youth. Magandang hapon po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi meron pong 3 club sa school, yung sa Likha, choir, tsaka dance club. Gusto ko po, sumali po ako sa choir, tsaka, nag-audition ako sa choir, and sumali po ako sa Likha. Then, nung nagpa-practice po yung kaibigan ko sa dance club, sabi ko, parang gusto kong sumali, ganyan-ganyan. Kaso late na ako sa audition. Hindi ako nakapag-audition nung nakaraan pa, kaya hindi na ako pwedeng sumali. And tapos sabi ko, parang nagsisisi ako. Sabi ko, dapat wala nag-audition na lang ako. Dapat sumali na lang ako, ganyan-ganyan. Tapos, sabi ko, habang naglalakad kami, ay hindi, may purpose kung bakit nangyari yan, ganyan-ganyan. Tapos, nung kinagabihan po nun, may nag-chat sa akin na isasali na daw po ako sa GC ng choir kasi natanggap ako. Sabi ko, ay kaya hindi ako nakasali sa dance club kasi makakasali pala ako sa choir. And kung lahat yung club na yun sasalihan ko, mapipressure ako sa lahat ng practice. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord kasi siya yung gumawa talaga may dahilan kung bakit nangyari talaga yun. Nagpapasalamat din ako, isa pa dahil nung nag-test kami sa English, hindi ko talaga alam yung topic na yun. Ay, alam ko siya, pero medyo naguguluhan pa ako and hindi ko pa siya ganong maintindihan. Pero nung nag-announce ng score, ako lang yung nag-iisang nakapasa. And exempted ako sa pangalawang quiz. Yun lang. Thank you, Lord. Napakabuti ng Panginoon. Talaga, meron pa isa na lang daw si nanay. Sisingit lang si mother. Sandaling-sandali lang daw. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ang isi-share ko po sa inyo tungkol sa katulad kahapon, di ba, simula nung Huwebes yaton hanggang Friday at kahapon, sobrang lakas ng ulan. Ngayon sabi ko kagabi, habang nagsusulat ako doon sa pinag-aralan sa SBEC, sinusulat ko po yun sa notebook. Ngayon, sabi ko, Lord, lumalakas ang ulan. Ikaw po ang bahalang magpaas. Kasi bukas kako may gawain. Para kakong makapagdalo yung lahat ng mga tinawag mong bilang mga anak mo. Para kako sabihin nila na walang hadlang na makapag-attend sila. Kaya salamat sa Panginoon dahil kanginang umaga, madaling araw, naramdaman ko malakas pang ulan. Pero nung magabandang 6 naano ko na yung liwanag ng araw. Kaya salamat sa Panginoon dahil dininig din ang panalangin ko. Sabi nga ni Lord, ano man ang hilingin nyo sa akin, sa pangalan ko, yung ibibigay. Kaya salamat sa Panginoon. Isa pa, nung Friday, magpunta kami kay Ma'am Imelda Aguilar. Dahil yung pamangkin ko po, inaapila ko talaga na makapasok siya sa DFCAM. Pero naka-exam na siya, hindi siya nakasama doon sa mga pangalan. Kaya punta kami uli
doon at nagbigay ng sulat. Hinihintay namin yung tawag, wala pa. Nung Friday, pumunta naman kami uli, pero kay Ma'am Aguilar na. Hindi, tinuro kami ng sekretary, kausapin daw namin si Henry Jimenez. Yun, naghintay kami hanggang yung doktora doon, nakausap namin. At si Sir Jimenez naman, nakausap ko talaga. Kaya, pero naintindihan niya naman yung mga sinabi ko. Sabi niya, bigay mo sa akin ang number at saka pangalan niya para matawagan ko na lang. Kaya pinagpipray ko sa Panginoon na maalala yun ni Sir Jimenez at makapasok ang apo ko. Kaya salamat sa Panginoon dahil didingin niya yun. Amen. Totoo. Ano mahilingin natin panalangin sa pangalan ng ating Panginoon sa ipagkakaloob. So tayo ay handa ang ating puso, ang ating isip sa pakikinig ng salita ng Panginoon. So tinatawagan ko po ang ating pastor, si Pastor Nonon Casimiro. Praise the Lord. Amen. Ako muna po mag-share ngayong hapon dahil nandiyan naman po si Pastor na pero meron lang siyang naramdaman kanina umaga at sabi niya kailangan niya pong ipahinga. So, praise God. Okay lang naman sa inyo yan, ano mga kapatid? Okay. Alam niyo, talagang salamat sa Panginoon dahil hindi lang si nanay ang nag-pray, pati ako nag-pray na Lord, magbigyan niyo po kami ng magandang panahon. Dahil alam ko po talaga na minsan yan ang nagiging dahilan. Kaya bumababa yung attendance natin. No? At salamat sa Panginoon kanina, talagang maganda yung panahon, medyo umaraw pa. No? Pero hindi ko pa rin alam kung bakit yung iba ay wala. No, kung halimbawa talagang binaha yung lugar ninyo at hindi kayo makadaan at talagang nagdumihan maigi yung bahay nyo, maunawaan po namin yon. Pero kung umulan lang at tumila naman yung ulan at hindi na kayo umattend dahil inisip nyo baka lumakas yung ulan, tingnan muna natin itong, alam mo, minsan nangongolekta ako ng mga nakikita ko sa Facebook. No, yung, alam kong may mensahe. So tingnan po natin yung nandito sa harap. Sabi ng Kristiyano, Lord, I give you my whole life. Sabi ng pusa, umulan nga lang, di ka na nagsimba. So, talagang yung Kristiyano niya, talagang emotional pa, no? Na talagang, Lord, bibigay ko sa iyo aking buong buhay. No? Pero umulan lang, umabsent. Okay? So, sana hindi tayo katulad ng Kristiyano na yan, ha? Amen? No? Dahil mahal natin si Lord. Amen? Kaya tayo ay susunod sa kanyang utos na tayo ay dadalo sa gawain ng Panginoon. Amen? So, praise the Lord. Tayo pong lahat tayo tumayo at tayo manalangin. O aming Ama, marami pong salamat sa magandang panahon na binigyan niyo sa amin ngayon. Salamat din, Lord, sa kalakasan. Salamat sa kalusugan, Panginoon, na taglay namin kung kaya kami po ay nakarating po sa iyong banal na gawain. Kayo po ang nag-alis ng mga hadlang dahil alam niyo, Ama, na ito po ang hangarin ng aming puso. Nais po namin talagang patuloy kayong makaniig at makasama rin ang mga kapatiran namin dahil doon po kami lumalakas sa aming spiritual na buhay. Doon po kami sumisigla at nagkakaroon, Panginoon, ng iba yung ng tamang pananaw, O Diyos, sa buhay namin. Kaya, Ama, sa hapong ito, muli po, dalahin ko na kayo po ang magbigay sa amin ng espiritu ng karunungan nyo at kapahayagan upang lalo po namin kayo makilala, Panginoon. Lalo po naming malaman ang lawak ng iyong spiritual na kayamanan na iyong inihanda para sa amin at maging ang kapangyarihan ninyo na kumikilos sa amin, Panginoon. At dalayan ko, O Diyos, na muli niyong itago ang iyong lingkod sa likuran na iyong kalwalatian. Kailangan pong aming makita at kailangan pong aming mapakinggan.
At dalangin ko rin, O Diyos, na patuloy niyong pagalingin ang mga may mga karamdaman, maging ang aming pastor, patuloy niyo, Lord, na bigyan po siya, Ama, ng kagalingan sa kanyang mga nararamdaman ngayon at kayo po magbigay ng banal na kalusugan niyo po sa kanya. Salamat po, Ama, at sa inyo ko po binabalik lahat ng kapurihan at kalwalatian sa pangalan ng aming Panginoon Jesus at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah! Amen. Praise God. Puri na pangalan ng Panginoon. Now, alam niyo po, sige, pwede na po kayo makaupo. Yung mga kapatiran po natin sa umaga ay meron po kaming nasimulang, o sabihin natin, series ng messages na kung naalala niyo po, no, pinag-aralan natin yung mga iba't ibang katangian ng Diyos at yun ay natapos na natin at simulan ko po yung series ng message na If we know God, we will. Ibig sabihin, kung kilala natin ang Diyos, ano ba yung dapat na maging tugon natin? Ano ba yung sinasabi ng Panginoon na dapat na gawin natin dahil nakilala na natin siya? At ginamit ko po yung acronym na worship. No? Na bawat letra na yan may kahulugan. Now, ang gagawin ko lang po ngayong hapon, bibigay ko lang po sa inyo yung kahulugan ng 3. Kasi nasa pang-4 na po kami. Okay? So, ang ibabahagi ko ngayong hapon, yung pang-4 na tugon na pwede natin gawin. So, yung worship nga, ang una po doon, W stands for worship. No? Kung kilala natin ang Diyos, tayo ay sasamba sa ating Panginoon. Amen, mga kapatid? No, dahil sinasamba natin ang Diyos dahil nga kung sino siya. Sinasamba natin ang Diyos dahil sa kanyang ginagawa sa buhay natin. So, yun po ang una. Pangalawa, kung kilala natin ang Diyos, tayo ay susunod sa Kanya. O stands for obedience, yung pagsunod. At tayo sumusunod sa Kanya dahil siya ang ating Panginoon. Sabi nga sa Lucas 6:46, bakit natin siya, sabi ng Panginoon, bakit niyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, pero hindi niyo naman ginagawa ang aking sinasabi. Okay, so pag tinawag natin si Lord na si Jesus na Panginoon, kailangan sumunod tayo. Amen, mga kapatid. No? So, pangalawa yung obedience. Pangatlo is reliance, o yung tinatawag na pagtitiwala. No? Kung kilala natin ang Diyos, ang sabi nga sa Psalm chapter 9 verse 10, ang mga nakakakilala sa pangalan ng Panginoon ay magtitiwala sa Kanya. Okay? So, yung pagtitiwala sa ating Diyos. So, ngayong hapon, para pareho na rin yung inyong mapapakinggan, katulad ng napakinggan ng mga kapatiran natin ngayong umaga, titingnan po natin yung pag-apat. Kung kilala natin ang Diyos, tayo ay maglilingkod sa Diyos. Amen, mga kapatid? No? We will serve God. No? So, titingnan natin kung ano ba yung paglilingkod at paano natin ito gagawin. Okay? So, meron tayong titingnan ng mga talata at una po nating babasahin ang Efeso, Kabanatang 2, Talatang 10. Ephesians chapter 2, verse 10. Okay. Kung babalikan natin yung verse 8 and 9, verses 8 and 9, sabi doon, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo, at ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo, hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sino man. Sino po sa atin dito ang alam niyang ligtas na siya dahil siya ay nanalig kay Jesus? Taas ang kamay. Amen. Ulitin ang tanong ko, sino ritong alam niyang siya ay ligtas na dahil nakilala na niya
sumampalataya na siya at tinanggap na niya ang Panginoong Yesus? Taas ang kamay. Amen. Okay, so meron mga hindi nakataas ng kamay, maring hindi pa kayo tiyak kung talagang kayo ligtas. Pero kung talagang tinanggap niyo na si Jesus sa inyong puso bilang inyong sariling tagapagligtas at Panginoon, kahit ano pang nararamdaman niyo, no? Kahit hindi kayo parang sabihin na meron pa ibang pakiramdam, sinabi ng salita ng Diyos, ligtas ka na. Amen. Pero sabi rito sa verse 10, tayo kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Okay? So, ano yung sinasabi rito na tayo ay nilikha upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti? No? Huwag po tayong magkamali, mga kapatid. Tayo po ba ay naligtas sa ating mabuting gawa? Hindi. Pero tayo ay naligtas para sa mabubuting gawa. We were not saved by works, but we were saved for good works. So kung tayo ay ligtas na sa Panginoon, magiging bunga niyan, tayo ay lalong gagawa ng kabutihan. Amen, mga kapatid? No? At pwede natin sabihin na yung mabubuting gawa na yon ay paglilingkod. Na yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. Meron pang 2 talata na gusto kong maano natin. Hebreo 9:14. Pwede natin i-flash yung mga verses na yon. Hebrews chapter 9 verse 14. Nasabi rito sa bandang huli, ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isip upang talikdanan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. So, linaw, sabi rito, ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isip. Para daw saan? Para talikuran natin yung mga gawang walang kabuluhan at maglingkod tayo sa Diyos. So, nabangkita naman doon. No? Kaya tayo nilinis ng Panginoon para maglingkod tayo sa Kanya. At pinakahuli, Revelation chapter 5 verse 10. Pahayag 5 Gs. Okay, ilan lang itong mga talata na nagsasabi sa atin na tayo ngayon nakakilala sa Panginoon, ang dapat na maging bunga nito sa buhay natin, tayo ay maglilingkod sa Diyos. Sabi rito, ginawa mo silang isang liping maharlika at mga saserdote para maglingkod sa ating Diyos. He has made us kings and priests to serve our God. Amen, mga kapatid? No? So, kung tayo ay pinili o tinawag ng Panginoon para maglingkod sa Kanya, hindi kaya yun ay isang pribileyo? Amen, mga kapatid? No? Halimbawa, nakatanggap ka ng tawag o kaya liham, sabi, from Excellency President Ferdinand Marcos Jr. No? Tapos naka-address kay Josepino Tuason Jr. Di ba? Sabi, you are cordially invited to come to the palace on this day because you will be you'll be appointed as the new Secretary of Foreign Affairs. Di ba? No? Diba? Diba? Nakatanggap si Tatay Josepino. Ba? Bilang sinulatan ako ng presidente, ako daw ay napili para maging department secretary. Ba? Anong maramdaman niyo, Tatay? Di ba? Masaya. At saka, talagang medyo proud ka, di ba? Di ba, Tay? Ba, ako pinili. No? So, ang ating Diyos, mas mataas pa siya kaysa kanino mang presidente. Amen? No? Mas mataas pa siya kaysa kanino mang pinuno
ng anumang bansa at pinili niya tayo para maglingkod sa Kanya. Hindi ba isang malaking pribileyo yan, mga kapatid? Kaya nga sabi ng isang missionary, si David Livingstone, hindi ko lang alam kung nailagay ko dyan, sabi niya, if a commission by an earthly king is considered an honor, how can a commission by a heavenly king be considered a sacrifice? Kung ang pag-atas ng isang makalupang hari ay maituturing nating isang karangalan, bakit natin ituturing ang pag-atas o pagpili ng ating makalangit na hari? Bakit natin ito titingnan na isang sakripisyo? Hindi. Hindi ito isang sakripisyo. Ito ay isang pribileyo. Amen? Na tayo ay maglilingkod sa hari ng mga hari at Panginoon mga Panginoon. Amen, mga batid? No? So, alam niyo, sa Biblia, maraming mga sinabi na dapat talaga tayo ay maglingkod sa Diyos. At babasahin ko na lang siguro yung isang talata sa Deuteronomy. In Deuteronomy chapter 11, verse 13. Deuteronomy chapter 11, verse 13. Sabi rito, kaya nga, sundin ninyo ang utos na sinasabi ko sa inyo ngayon. Ibigin ninyo ang Panginoong Diyos at paglingkuran ng buong puso't kaluluwa. Okay? So sabi ni, sino nagsasalita rito? Okay, maaring si Moises, no? Sabi niya, ito ang pinasasabi ng Panginoon, ibigin niyo ang Panginoong Diyos at paglingkuran siya ng buong puso't kaluluwa. So marami pa mga talata na sinasabi talagang tayo ay maglingkod sa Panginoon. Tayo na nakilala sa Kanya ay maglingkod sa Panginoon. Pero alam niyo, ang paglilingkod na ito ay isa pa ring pagpili. It is a choice. No? Dahil pwedeng nakakilala na tayo sa Panginoon, pero mas sinusunod pa rin natin ang gusto natin. Pwedeng nakakilala na tayo sa Panginoon, pero iba yung ating pinaglilingkuran. Maring sarili natin, no? Yung ating gusto natin, yung ating mga plano at ambisyon. So, yun ang ating ipopursue. No? Kaya nga, naalala ko si Joshua. Si Joshua, nakilala niyo si Joshua, mga kapatid? No? Yung isa sa mga nanguna sa mga Israelita sa pagsakop ng lupang pangako. Ang sabi niya sa Joshua chapter 24, sa verse 15, nung siya ay medyo may edad na at alam niya di na siya magtatagal, ito ang sabi niya sa mga Israelita, Joshua chapter 24, verse 15. At kung ayaw ninyong, kasi yung una sabi niya, kaya naman ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran siya ng tapat. Kalimutan ninyo yung mga Diyos-Diyosa ang dating sinasamba ninyo. Pero sabi rito sa verse 15, pero kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, so nasa kanila pa rin. Kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, sabihin nyo kung kanino kayo maglilingkod. Pero tingin sabi ni Joshua sa bandang huli, ngunit ako at ang aking angkan ay kay Yahweh lamang maglilingkod. As for me and my house, I will serve the Lord. So, ganoon din ba ang ating desisyon? Nasaga ng akin at ng aking sambahayan, maglilingkod kami sa Panginoon. Amen. Amen. No? Kahit ano pang sabihin ng iba, kahit ano pang mga pag-ikayat sa atin na hindi tayo maglingkod sa Panginoon. No? Naalala ko tuloy na ako'y born again noon. At nalaman ng aking mga mag-anak na ako'y born again at ako ay although nag-aaral ako noon pero parang naging active rin ako sa church. Naalala ko noon talagang meron ako isang uncle na pinasyal pa ako. No? Pinasyal pa ako sa basta meron kami mga pinuntahan.
Tapos ang layunin niya talaga, parang kumbinsihin ako na, no, na hindi ako, na pag, kumbaga parang sasabihin sa akin, oh, pag-isipan mo maigi ang pinasok mo na yan, no? Yung ganyan, no? Parang kinukumbinsi nila akong yung hindi na magpatuloy, di ba? Pero alam ko na hindi ako nagkamali sa pagpili ko sa Panginoon. Amen? No? Parang sasabi nila, paano na yung mga ano natin? Paano na yung mga negosyo natin? Paano na yung... No? So, pero mas nanaig sa akin ang nais ng Panginoon. Dahil alam ko na talagang isang pribileyo na makakilala at maglingkod sa ating Panginoon. Amen, mga kapatid? Okay, so, at ang paglilingkod sa Panginoon ay isang commitment. Kasi naisip ko, ano bang ibig sabihin talaga ng service? So nag-isip ako ng sarili kong kahulugan. Ano bang ibig sabihin ng paglilingkod? So para sa akin, ang paglilingkod ay pagsuko ng ating buhay, kasama na yung ating panahon, yung ating mga kakayanan, at kahit yung ating pera para sa kanyang layunin. Okay? Parang sinasabi natin, Lord, eto, inaali ko sa iyong buhay ko. Lahat-lahat sa akin. Gamitin mo ako ayon sa inyong layunin. At maging handa tayo na gamitin ng Diyos. No? Pag sinabi ng Panginoon, o anak, humayo ka. No? Ipangaral mo, ibahagi mong salita ko. Susunod ka sa Panginoon. Amen? No? Pag sinabi ng Panginoon, o anak, ibigay mo yung blessing na yan. Ibigay mo dun sa gawain ng Panginoon. Yes, Lord. Okay? So, para sa akin, yun ang ibig sabihin ng paglilingkod. Naalala ko tuloy yung testimony ni Pastor Peter Tanchi. Kilala niyo si Pastor Peter Tanchi? No? Sa head pastor ng CCF. Narinig ko yung testimony niya. Sabi niya, alam ko Kristiyano na siya noon pero ang kanyang goal sa buhay ay maging pinakamayamang milyonaryo. Hindi lang yata sa Pilipinas. Basta, yun ang kanyang layunin. Na siya ay maging talagang yumaman. No? Pero dahil yun ang goal niya, talagang siyempre, nagtrabaho siya ng husto. Alam niyo yung nangyari sa kanya? Siya ay na-ospital. At sabi niya, first time niya daw na ma-ospital. At siyempre, kung nasa ospital, wala kang ibang gagawin, kundi magmuni-muni. Di ba? So, nung siya nasa ospital, nangusap si Lord sa kanya. Sabi sa kanya, stop playing games. I want your life completely. No? Huwag ka nang maglaro pa sa buhay mo. Ang gusto kong gamitin ka ng buong buo. I want your life completely. Kaya nung narinig niya mula sa Panginoon, sinuko na niya yung ambisyon niya na maging mayaman. At tinawag siya ng Lord para simulan yung gawain na yon, yung CCF. Amen? Well, mas mayaman pa siya. Mas mayaman pa siya kahit sa pinakamayamang tao dito sa Pilipinas. Amen? Kasi sa pamamagitan ng buhay niya, marami mga tao ang nakakilala sa Panginoon. Hindi lang sa bansa natin, kahit sa ibang bansa. Bakit? Dahil sinuko na niya ang buhay niya para gamitin siya ng Panginoon. Pero ang tanong, paano ba tayo maglilingkod? Paano ba natin sisimulan yung paglilingkod? Natutuwa ako, may isang kapatira na nakausap ko lately, sabi niya, Pastor, alam niyo, gusto ko talagang gamitin ako ni Lord. Sabi niya, pero hindi ko lang alam kung saan ako gagamitin ni Lord. No? Kayo ba, ganoon din ba ang ang hangarin niyo? Lord, gusto kong gamitin mo ako, pero saan mo ba ako gustong gamitin? Amen? Amen, mga kapatid? Alam ko, iba sa inyo, alam niyo na kung saan kayo tinawag ng Panginoon. Pero maaaring meron sa atin na hindi pa, katulad ng kapatid na yon. No? At gusto ko lang magbahagi nitong ilang mga
ano na ito, mga gabay na ito, at ito'y hinango ko sa librong Purpose-Driven Life ni Rick Warren. Kung familiar kayo, isang magandang aklat yon, yung Purpose-Driven Life. So, paano nga ba tayo magsisimula? Paano natin malalaman yung pagkatawag ng Diyos sa atin? Okay? Pero gusto ko lang pangunahan kayo mga kapatid, lahat tayo ay gagamitin ng Panginoon. Lahat po tayo. Okay? Wag natin isipin na, ay ako bago pa lang ako kay Lord. Okay, wag natin isipin na, ay, ano lang ako, hindi naman ako nakapag-aral ng matas na edukasyon. Di ba? O kaya, baka isipin natin, ay, wala naman akong masyadong kakayanan. Di ba? Pero, make no mistake, mga kapatid, lahat tayo gustong gamitin ng Panginoon. At wag natin tingnan yung kakulangan sa atin. Dahil pag tayo tinawag ng Panginoon, kung ano man yung kakulangan natin, pupunuin ni Lord yan. Para lalong makita sa buhay natin yung kasaganaan ng biyaya at kapangyarihan ng ating Diyos. Okay, so number 1, know how God shapes you for His ministry. Alamin natin kung paano tayo hinuhubog ng Diyos para sa Kanya, para sa paglilingkod sa Kanya. Now, pag narinig niyo yung word na ministry, kasi ngayon, pag sinabing ministry, anong nasa isip natin? Ministry sa church. No? Pero alam niyo ba, ang ibig sabihin lang kasi ng ministry ay service o kaya paglilingkod. So, pwedeng hindi lang yan sa church. Pwedeng sa inyong tahanan, sa inyong komunidad. No? O kaya sa inyong trabaho. So, pag sinabing ministry, service lang ang ibig sabihin yan. So, alamin natin, paano ba tayo inuhubog o hinahanda ng Diyos sa paglilingkod sa Kanya? So, para malaman natin yon, meron akong ibabahaging acronym na SHAPE. Na bawat letra ay may ibig sabihin. SHAPE. So, anong ibig sabihin ng bawat letrang yan? So, S stands for spiritual gifts. Mga espiritual na kaloob. Okay. So, basahin natin sinabi sa 1 Corinthians chapter 12, verses 5, 7, and 9. Sabi rito, iba't iba ang paraan ng paglilingkod. Ngunit, iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Okay. So sabi rito, merong iba't ibang paraan ng paglilingkod. O kaya merong iba't ibang mga kaloob, mga espiritual na kaloob. Pero isa lang ang ating pinaglilingkuran sa pamamagitan ng mga kaloob na yan. Sino ang ating pinaglilingkuran? Ang Panginoon. Okay? So, ibig sabihin, pag sinabi natin, I am serving God, ang ibig sabihin, isang ibig sabihin niyan, gagamitin natin yung mga kaloob na binigay ng Diyos sa atin para sa layunin niya. Okay? Sabi sa verse 7, ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghayag sa Kanya, o na naghayag na sumasa Kanya ang Espiritu. So at sabi pa rito, para sa ikabubuti ng marami. So, meron ba rito hindi nakatanggap ng espiritual na kaloob? Meron ba sinasabi dito na kalahati lang ang makakatanggap ng espiritual na kaloob? Hindi. Sabi rito, ang bawat isa ay binigyan ng kaloob. At para saan yung mga kaloob na yan? Ba't tayo binibigyan ni Lord ng mga gifts? Para lang ba sa sarili natin? Hindi. Yan ay para sa lahat. Para sa ikabubuti ng lahat. Amen, mga kapatid? No? Okay. So, at pinakauli, sabi sa verse 9, ang isang espiritu rin iyon ang nagkakalob sa iba ng malaking
pananalig sa Diyos at sa ibang kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. Okay. So, sino ang nagkakaloob? Sabi rito, walang iba kundi ang Espiritu ng Diyos. Now, kung babasahin kasi natin itong 1 Corinthians chapter 12, meron dito mga binanggit na mga tinatawag na spiritual gifts. Mga espiritual na kaloob. Kung babasahin natin magmula itong verse 9, meron sabi ritong merong malaking pananalig sa Diyos, may kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit, may kapangyarihang gumawa ng makababalaghan, pinagkalooban ng kausayan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, kakaya makakilala kung aling kalooban mula sa Espiritu at kung alin ang mula sa masamang Espiritu, kakayahang magsalita sa iba't ibang wika at magpaliwanag dito. Now, gusto ko lang sabihin, mga kapatid, na itong mga binanggit dito, mga spiritual gifts, hindi po yan permanenteng kaloob. Hindi ibig sabihin, halimbawa, at siya yung mga kaloob na yan, ay nagmamanifest yan kung kailangan. Kung kailangan. Halimbawa, merong nalaman kang may sakit. So, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Tatawagin mo si pastor? No? Tawagin natin si pastor. No? Siya mag-pray. Di ba? Hindi. Pwede kang gamitin ni Lord. Amen, mga kapatid? No? Pwedeng mag-operate sa iyo ang kaloob ng pagpapagaling. No? Naghahanap lang ang Panginoon ng gagamitin niya. Okay? So, pinag-pray mo. At praise God, gumaling. Pero wag mong isipin, ay, meron akong gift of healing. No? Gift of, wala, mga may masakit dyan, lumapit sa akin. Ganun ba yan? Hindi. Kasi hindi yan permanente. Kikilos lang yan kung kinakailangan. Naghanap lang si Lord ng gagamitin niya. Yung mga different gifts of the Spirit na nabanggit dito. Okay? Alam niyo, ako kung napansin niyo to, minsan si pastor, lalo na pag kahit sa church, minsan sabihin niya, merong kapatiran dito may ganitong karamdaman at sinasabi ni Lord, pagagalingin ka niya ngayon. Amen? No? Ang tawag doon, word of knowledge. Word of knowledge. Okay? Pero, hindi lang kay pastor pwedeng kumilos yung kaloob na yon. Kahit kanino pwedeng kumilos yon. Amen? No? At huwag natin isipin na si pastor pala, merong kaloob na parati niyang nalalaman sino ang may sakit. Hindi rin, hindi ganon. So gusto ko lang ipaliwanag yan mga kapatid, na hindi itong mga spiritual gifts na binanggit dito sa 1 Corinthians chapter 2, hindi ito permanenteng mga kaloob. Pero actually, marami pa ditong mga listahan sa Biblia ng mga kaloob. Meron tayong mababasa sa Romans chapter 12. No? Romans chapter 12. Magmula verse verse 6. Meron dyan binanggit na verse 6 hanggang 8. Meron dyan binanggit na kaloob na paghahayag ng kalooban ng Diyos. Merong kaloob ng paglilingkod. Merong kaloob ng pagtuturo. Merong pag-aabuloy o yung pagtulong. Merong kaloob ng pamumuno. Okay? Now, etong mga kaloob na to, ito yung mga tinatawag na mga motivational gifts na, na yan, talagang, hindi yan panandalian lang. No? Kaya halimbawa, meron sa atin ditong may kaloob ng pagtuturo. Okay? Talagang, marunong silang magturo. Talagang gusto nilang magturo.
Amen? No? O kaya meron ditong may kakayanan na ano pa? May sabi rito, magbigay, no? Mag-abuloy, tumulong. No? Meron ganong kapatiran. Sino sa inyo meron ganong kaloob? Yung talagang gusto nyong tumulong, gusto nyong magbigay, no? Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo lalapitan mamaya at sabihin ko, palibre naman. Okay. Meron ganun talaga, no? Okay, now meron tayong dalawang iiwasan. Actually, sa 1 Peter chapter 4, meron din doon mga binanggit na mga kaloob. Pero hindi kasi ito mensahe patungkol sa mga kaloob, kaya hindi ko i-discuss. Gusto ko lang sabihin sa inyo. So 1 Peter chapter 4, verses 11 to Okay, actually verse 11 lang, yung tagapangaral, tagapaglingkod, no? Ayun, nabanggit din yon. At naniniwala ako mga kapatid, hindi lang confined sa mga listahan dito sa Bible ang mga kaloob ng Diyos. Mamaya meron akong babanggitin yung abilities. Okay. Pero meron lang akong paalala. Iwasan natin yung pagkainggit. No? Pagkainggit. Ay, si kapatid na ganun, ganda ng boses niya. Kakainggit naman. Lord, ba't hindi niyo ako binigyan ng ganung kaloob? Yung boses ko, hanggang bahay lang. Yeah. Okay. Ano lang, no? At pangalawa, iwasan natin yung gift projection. Ibig sabihin ng gift projection. Meron kang ganyan kaloob. Halimbawa ako, meron akong kaloob ng pagtuturo. Pag sinabing gift projection, sasabihin ko, dapat kayo din, magturo kayo. Ha? Magturo kayo. Kailangan natin ng mga magtuturo ng mga bata, magtuturo ng mga Bible study. No? Sister Renalyn, magturo ka na. Di ba? O kaya, Sister Celia, magturo ka na. No? Wala naman silang ganong kaloob. Di ba, kapatid? Wala silang ganong, yung pagdanasa na magturo. Maring iba yung kaloob nila. So, huwag mong i-project yung kaloob mo na dahil meron ka nun, gusto mo lahat meron din ganon. No? Parang gusto mo rin kung anong paggamit ni Lord sa'yo, ganon din ang paggamit ng Lord sa Kanya. Hindi ganon. Amen? No? Okay. Pangalawa, so ito, para malaman natin yung teka, balikan ko yung sige, ito muna. Pangalawa, H stands for heart. Heart. Ano yun? Saan ka ba, pag sabing heart kasi, yun yung motivation. Yan yung passion mo. Talagang gustong-gusto mong gawin yun. No? Talagang pag yun ay, na-enjoy mo talagang gawin yung bagay na yun. No? At saka, parang buhay na buhay ka pag ginawa mo yun. Amen? No? Meron dyan mga kapatiran, buhay na buhay pag sila naglilinis. Amen? No? Talagang masayang-masaya sila na sila ay nag-aayos, no? Sino sa inyo gano'n mga kapatid? Taas ang kamay. Yan. Sige. Sali kayo sa ushering ministry. Lapit kayo kay Sterline na net. Okay. O kaya, doon sa mga, meron dyan magaling sa yung gusto nilang mag-decorate. No? Sino yung gusto mag-decorate? Yung gumawa ng mga lettering. No? Nalala ko nung nag-aaral ako yata yung parating inaasahan sa classroom eh. Nagagawa ng mga letra, no? No? Gusto ko yun. Gusto kong gumawa ng mga ganon. Sino sa yung ganon, mga kapatid? Yung gusto yung mag-lettering, no? Gumawa ng mga decoration. Sino sa yung mga kapatid? Wala. Ayaw na magtaas. Okay. Sali kayo sa decoration group. Oh? Well, yun yung heart.
na tinatawag. Sabi sa Proverbs 27:19, basahin ko lang po mga kapatid, saglit. As water reflects a face, so a man's heart reflects the man. So a man's heart reflects the man. Kung ano yung puso mo, yun ay nagsasalarawan, nagsasalamin kung sino ka. So ibig sabihin, kung ano yung talagang gusto mong gawin, isang makakatulong yan para malaman mo kung saan ka tinawag at gagamitin ni Lord. Amen, mga kapatid? No? Ngayon, naghahanap kami ng yung gusto magluto. Sino sa yung gusto magluto? Taas ang kamay. Gusto magluto? No? Taas ang kamay, mga kapatid. Ayan. Pero, syempre, isa pang tanong, available ba kayo? Ayan. Kasi pag linggo, balak namin magpaluto na lang para sa mga workers. No? So, naghanap kami ngayon ng tagapagluto. So, tatanungin natin mamaya si kapatid kung pwede. Anyway, so yun. Sige, iwanan natin yon. A, abilities, kakayanan. Nakutanong yung pastor, anong pagkakaiba nito sa spiritual gift? Yung kakayanan, abilities, these are natural abilities from God that were given to you at birth. So, nung sinilang ka, meron ka ng ganyang kakayanan. Okay? At kasing halaga yan ng mga spiritual na kaloob. Yung mga spiritual gifts kasi, so kung kukunin natin dyan, yung mga spiritual na kaloob, yan ay, nung tayo nakakilala sa Panginoon, doon yan binigay ng Panginoon sa atin. Okay? Pero meron tayong mga tinatawag na mga natural abilities. Okay? Halimbawa, meron talaga sa atin na magaling tumugtog. Ay, so bata pa lang sila, nag-ano na sila. Gusto nilang tumugtog, no? Ng piano, ng ano. Well, isang halimbawa yon. Amen, mga kapatid? No? Ngayon, na nakilala na kay Lord, pwede mong ipagamit yung kaloob na yon sa Panginoon. Alam nyo, mahalaga po talaga na kilalanin natin na meron talagang binigyan ng kakayanan at merong hindi binigyan ng ganitong kakayanan. Naalala ko yung kwento ni Pastor Bong sa akin. Sabi niya, sa isang church daw, yata kung saan siya galing, nawala doon yung song leader nila. Ibig sabihin, hindi na naging available. So sabi ng mga kapatiran, meron kami may re-recommend sa inyo, Pastor. Itong kapatiran na to. Pero alam niya na yung kapatiran na yon, wala talagang kakayanang kumanta. No? Sabihin, hirap siyang sumunod sa tono, di ba? Siya yung iniiba niya yung tono, di ba? Okay. Pero sabi nila, sige Pastor, maganda naman ang puso niya. Ano yun na natin, Pastor? Patayuin na natin. No? Ano yung sabi ni Pastor Bong? Sige, dahil makulit kayo. Sige, patayuin natin. Pero sa isang kondisyon, sabi niya, gusto ko pag tumayo siya, ang mikropono, itatapat niya sa puso niya. Okay. Sabi kasi, maganda rin yung puso niya, di ba? Di ba? Maganda yung puso. So, gusto ko pag tumayo siya, yung mikropono nakatapat sa puso niya. Ha? Wag sa bibig niya. Okay. Ako lang, baka Kasi, mahalaga talaga yung puso at yung kakayanan. Amen, mga kapatid? Totoo naman talaga na mahalaga yung puso. Kasi meron ka mang kakayanan, pero ang puso mo hindi maayos. Kaya ka tatayo, gusto mo ikaw ang hangaan, di ba? Wala kang malinis na motibo sa pagpapagamit mo kay Lord. So mahalaga yung puso. Pero parehong mahalaga yan. Yung kakayanan at yung puso.
Amen mga kapatid? No? Okay. So, balik tayo dun sa tanong ng kapatid. Pastor, gusto ko magpagamit kay Lord pero di ko alam kung saan. Ang sabi ko sa kanya, kapatid, simulan mong magpagamit kay Lord. No? Dahil sa pagpapagamit mo kay Lord, doon mo malalaman kung saan ka talaga tinawag ni Lord. Amen? No? Huwag kang mag-antay na may tinig mula sa langit, sabihin sa iyo, o sumali ka sa di ba, sa TMG, di ba? Dati nauso yung mga yung mga spiritual gifts test, yung meron kang mga sasagutan, no? Para malaman mo kung anong spiritual gift mo. Naku, okay naman yun, pero malalaman mo talaga kung anong kaloob mo pag nagsimula ka nang nagpagamit kay Lord. Amen? Kasi kung nagpapagamit ka kay Lord, may kita mo doon ka tinawag ni Lord. Una, masaya ka doon. Diba? Pangalawa, epektibo ka ron. Pangatlo, nakikita ng iba na talagang may kakayanan ka doon. Mapupunan ng iba yon. Sabihin sa'yo, oy kapatid, nakakatuwa naman yung pagkanta mo. Di ba? O kaya nakakatuwa naman yung tinuro mo. Kaya ang sabi ko sa kapatid na yon, magsimula kang magpagamit kay Lord. Okay? At ulitin ko mga kapatid, maraming paraan na kayo ay gamitin ni Lord. Hindi lang yung mga nakikita nyo mga ministry dito sa harapan. No? Kung ano yung kakayanan na meron ka, ipagamit mo yan para sa Panginoon. Okay? So, pang-apat, P stands for personality. Personality. Minsan yung ating personalidad ay nagiging gabay din kung saan tayo gagamitin ni Lord. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 12, verse 6, sa J.B. Phillips translation, God works through different people in different ways. Ang Diyos ay kumikilos sa iba't ibang tao, sa pamamagitan ng iba't ibang tao, sa iba't ibang paraan. No? Iba-iba kasi yung personalidad natin. Meron sa inyo, meron sa atin, extrovert. Alam niyo extrovert? No? Extrovert. Yan yung parating nakikasalamuha sa ibang tao, di ba? Parating palakaibigan, no? Gusto niya yung parating may mga ginagawa kasama yung ibang tao, no? Meron naman introvert. Gusto nag-iisa lang siya. Diba? Tahimik lang siya. Pero meron siyang ginagawa. Amen mga kapatid, no? Ako medyo may pagka-introvert ako. No? Pero minsan kailangan maging extrovert na rin ako. Okay. Pero introvert talaga ako. No? Si Pastor Nap talaga extrovert yan, di ba? No? Ha? Pastor, pag may nakitang tao, talagang kakausapin niya yan, di ba? No? Ako medyo iiwas muna ako. Ayaw ko nga na maistorbo sa trabaho ko. Pero si Pastor, kahit may trabaho yan, pag may dumating na tao, talagang entertain yan, di ba? No? Talagang kakausapin niya talaga yung tao na yan. Anyway, meron naman sa atin, gusto yung routine. Yung okay lang sa kanya yung etong ginagawa niya ngayon, bukas yun pa rin. Pero meron sa atin, ayaw nung ganun. Ayaw nung masyadong parang program, no, ang schedule niya. Gusto niya, iba-iba yung ginagawa niya. Yeah? Ba't ko nasabi na medyo rin yun? Halimbawa, ikaw ay meron kang motivation na mag-share ng gospel. Pero extrovert ka. Kung extrovert ka, okay isa yung magbabahagi ka sa maraming tao. No? Sa crowd. Pero kung introvert ka, ang mas gusto mo yung one-on-one.
Di ba? Isa lang kakausapin ko, hindi yung marami. Okay? So, iba-iba yung personalidad natin at ginagalang ng Panginoon yan at gagamitin ng Panginoon yung iba't ibang personalidad natin na yan. Hindi ko na masyadong i-ano to na mapatid dahil yung oras natin. Pinakauli, letter E, experience. Sabi na Apostle Pablo, 2 Corinthians chapter 1, verse 7, verse 4, inaaliw niya tayo sa ating mga kapigatian upang makatulong naman tayo sa mga namibigati sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya. So sabi ni Pablo, kaya natin naaliw yung mga kapatiran dahil inaliw na tayo ni Lord. So pwedeng, ibig sabihin niya noon, halimbawa meron siya mga naranasan na kung saan talagang sa gitna ng paghihirap, inaliw siya ng Panginoon. Tinulungan siya ng Lord. So ngayon na siya ay pinalakas ni Lord, gagamitin siya ni Lord sa iba na nakaranas din ng ganon. So yung mga karanasan natin mga kapatid, gagamitin ng Panginoon yan. No? Ano yun? Pwedeng yung family experiences, educational experiences, vocational, sa trabaho, spiritual experiences, ministry experiences, painful experiences. Lalo na yung painful experience. Sabi na, Pastor, ibig sabihin, kahit meron pa akong pangit na nakaraan, kahit na hindi maganda yung nangyari sa akin, pwede pa rin gamitin ni Lord yun? Pwede. Kasi marami na ako narinig ng mga patotoo na hindi man maganda yung karanasan nila, pero dahil nakilala sila kay Lord, siyempre sila ay hinilom na, pinagaling na ni Lord, no? Sa kanilang masakit na karanasan. Ang gagawin ni Lord ngayon, gagamitin siya sa ibang tao na nakakaranas din nung kanyang naranasan. Amen, mga kapatid? So parang ni-redeem ni Lord yung pangit na karanasan na yun at ginagamit ngayon para sa mga taong nakaranas din ng ganon. So, yung ating mga karanasan, gagamitin ng Diyos para hubugin tayo sa ating paglilingkod sa iba. So, at sabi ni Rick Warren, magiging epektibo ka kapag ginamit mo ang iyong mga spiritual na kaloob at abilidad sa lugar na kung saan ninanasan na iyong puso sa paraan na nagpapahayag ng iyong personalidad at karanasan. Okay? Number 2, bilis ako na lang, use your talents, gifts and abilities, time and treasure to serve others. Okay? Sa paanong paraan? By observing and meeting the needs of others. Kailangan pala mga kapatid, nililipot din natin ang ating mata para malaman natin kung ano yung pangangailangan ng iba. At pag nalaman natin pangangailangan na yon, tutugunin natin pangangailangan na yon. Amen, mga kapatid? Hindi lang yung nakita natin. So, halimbawa, hindi ako magbabagay ng pangalan. Marami nang pumapasok ng opisina natin. At sabihin, Pastor, ba't parang bodega yung ating opisina? Again, meron mga nag-comment. Pero hanggang ganun lang sila. Diba? Pero may isang kapatiran na alam mo yung kalagayan ng opisina natin at nagangad siya na gamitin siya ni Lord para pagandahin yung office natin. Kahit itong ating worship center. Amen? Kasi nakita niya yung pangailangan eh. Nakita yung pangailangan. At ganoon din tayo mga kapatid. Kapag meron tayong nakitang pangailangan, gamitin natin yung ating kakayanan, yung ating panahon, yung ating kahit pananalapi para patugunan yung pangailangan na yon. Amen, mga kapatid. Marami tayong pangailangan sa church. Marami tayong mga ministry na naghahanap ng mga
ah, mga members, ah, sino kaya sa atin ang tutugon sa panawagan na magpagamit kay Lord? Okay? Pinakauli, serve with the right attitudes. Una, sabi diyan, serve with gladness. Sabi sa Psalm 100 chapter 100 verse 2, serve the Lord with gladness. So pag tayo maglingkod tayo ng may kagalakan. Amen, mga kapatid? Amen? No, maganda yung habang ikay nagwawalis diyan, umaawit ka ng the joy of the Lord is hindi naman gano'n, no? Okay, pero at least masaya ka, hindi yung ako na naman. Wala nang ibang gumagawa nito, ako na naman. Di ba? Serve the Lord with gladness. Serve wholeheartedly. Maglingkod tayo ng buong puso. Ibig sabihin talagang binibigay natin buong lakas natin, yung pinakainam na kakayanan natin sa paglilingkod. Sabi nga sa Colossians chapter 3, verses 23 to 24, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng magaang sa kalooban na waring hindi sa tao kayo naglilingkod, kundi sa Panginoon. At alaman ninyong gagantimpalaan kayo ng Panginoon, tatanggapin ninyo ang inilaan niya sa kanyang mga anak sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo. So ano man ang ginagawa natin, gawin natin para sa Panginoon. At kung ginagawa natin yan para kay Lord, kahit meron nakakita o hindi, gagawin pa rin natin. Amen, mga kapatid? No? Amen? No? May mga naalala lang kasi ako meron akong naalala yung napapanood ko minsan sa Facebook, no? May banda daw, no? Banda. Nung wala si pastor, tumutugtog sila ng worldly song, di ba? Wala si pastor eh. Kaya mga tugtog nila mga mga uso ngayon? Yung mga sikat na no? Biglang dumating si pastor, biglang nag-iba yung nila. Nag-iba yung tinutugtog. Okay. So hindi ganoon, mga kapatid, ha? Wala man nakakita o meron, basta gawin mo yung ginagawa mo na nakalulugod sa Panginoon. Amen? Okay. Sa pinakahuli, serve faithfully. Maglingkod tayo ng buong katapatan. 1 Samuel chapter 12 verse 24. Okay. But be sure to fear the Lord and serve Him faithfully with all your heart. Serve Him faithfully with all your heart. Ibig sabihin, kung binigyan ka ni Lord ng ministry na yan, hanggat maaari, manatili ka dyan. Manatili ka. Kahit may mga nagdi-discourage sa'yo, kahit may minsan mga hindi pagkaunawaan, no? Kahit minsan may mga hadlang. Anong ibig sabihin ng serve faithfully? Di ba serve faithfully? Manatili ka dyan. Not unless meron talagang dahilan na sabihin nating valid na reason. No? Kasi nangyayari naman talaga yan, di ba? Hindi ka hindi mo na magampanan yung ministry mo. Pero, ang sabi pa rin sa atin, serve faithfully. Maglingkod tayo ng buong katapatan. Kasi hindi tao ang tumawag sa iyo, kundi ang Panginoong Yesus ang tumawag sa iyo. Amen, mga kapatid? So, I hope na kayo ay napagpala na mensaheng ito dahil yung oras natin medyo limitado na rin. Okay? So, are we blessed?
Amen. Praise the Lord. Sa Panginoon ng kapurihan, at inaasahan namin na mas marami sa inyo ang magpapagamit kay Lord. Amen. Praise God. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami ay muli niyong tinuruan, pinalalahanan ng iyong mga salita. At dalayan ko, O Diyos, na lalo pa kayong tumawag sa mga anak ninyo na magpagamit sa inyo. Tulungan niyo po ang aking mga kapatid. Alam ko, Panginoon, naroon na po yung hangarin na yun sa puso nila na magpagamit sa inyo. Pero maaaring hindi nila alam sa paanong paraan. Gabayan niyo po sila. Ituro niyo po sa kanila kung saan sila magiging epektibo, Panginoon. At salamat po dahil isa nga pong pribileyo ang maglingkod sa iyo. Salamat sa pagkatawag niyo po sa amin at tulungan niyo po kami maging tapat para sa inyong pagdating ay marinig namin mula sa inyo ang salitang halika, ikaw mabuti at tapat kong alipin. Pumasok ka sa kaligayahan ng iyong Panginoon. Salamat po, Ama. Ito po ang aking samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Yesus at ang lahat ng mga anak ng Diyos at lingkod ng Panginoon ay magsabi ng Amen and Amen. Amen.